Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinagyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest, galing dayuhan. Pambihira. Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Senador Robin Padilla, napatanong at napasigaw kung nasaan na ang mga politiko na dating matatapang. Welcome back to Kaakibat TV. Sa naganap nga na INC rally nitong nakalipas na araw ay isa si Senador Robin Padilla na ilang beses sinubukan para makilahok sa rally na kahit napakaraming balakid ay nakapasok din sa wakas para makapagbigay ng mensahe ukol sa mga nagaganap na pang-aapi ng kasalukuyang administrasyon para babuyin ang taong bayan at babuyin ang inang bayan ng mga politikong sakim sa kapangyarihan na kung saan umaapaw ang kaligayahan ni Senador Robin Padilla na nagbigay ng mensahe sa nasabing event. Ako po ay umaapaw po ang kaligayahan ko sapagkat ako po ay nakarating dito. Napakarami pong balakid. Muntik pa akong hindi pinapasok. Alhamdulillah, praise God, nandito na po ako sa stage. Gusto ko lamang pong iparating sa inyo sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang aking buong pusong pasasalamat sapagkat hanggang ngayon po hindi po ako magiging senador kung hindi nyo ako ginawang number 1. Kahapon, gustong-gusto ko na pong pumunta. Pero may mga balakid kahapon. Hanggang pinapunta ko po yung aking mahal na asawa. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Pero ngayon, nasa akin na ang entablado. Salamat mga kapatid. Akala ko baby ama eh. Baby ama! Baby ama! Salamat mga tol. Baka ikakulong-kuli yan. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Bagamat English yan, we are one! Sigurado ako yung mga basher ko sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Sa patuloy nga ng pahayag ni Senador Robin Padilla ay pinuri nito ang kapwa senador na si Rodante Marcoleta kung gaano kadisinting taon na walang kayabang-yabang kahit abogado. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble.
Hindi kailanman ipinag-iabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! 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 Alam nyo, si Caro Dante, assalamualaikum sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Dugtungan ng pahayag ni Senador Robin Padilla ay ibinahagi nito ang balita na kakasuhan na daw ito dahil umano sa ginawang pagtakas kay Senator Bato de la Rosa. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si Bato? Pambihira. Paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest galing dayuhan? Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo ha, may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin sa ICC? Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Pilipino lang ang kaya nyong isurrender. Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang polis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang panggigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta?
Isa nga sa binalikan ni Senador Robin Padilla ay ang napakaraming politiko na matatapang dati para kontrahin ang katiwalian ng rehimeng Marcos Sr. na ngayon ay hinahanap ni Senador Robin Padilla kung nasaan na sila. Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. We are one! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Sa bandang dulo nga, nagpahayag ni Senador Robin Padilla ay napatanong ito muli ukol sa ibinabatong kaso laban sa kanya na di umano obstruction of justice na ang arrest warrant ay nagmula pa sa ibang bansa. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isi-shoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalabang ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming
pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa wala. Ang bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura. Bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat! Pwede ko bang pakantahin?